Gilas Pilipinas versus New Zealand. Well, lagi ko na sinasabi, hindi lang tayo dapat, ang game is hindi lang naipapanalo by offense. Itong game na to, we didn't win by offense. It's defense. No? Yung game-saving block ni Kai Sotto put an emphasis on that. Defense na nagpanalo sa atin. Well, on yung mga start ng game, itong New Zealand is puro outside shots, puro 3-point shots yung binibitawan. Ang kagandahan lang nun, Gilas dominates rebounds. Junmar and si Kai magkasabay. Junmar dominated the boards. No, meron pa ring mga drop passes kay Junmar na ini-score niya, ibig sabihin yung inside game is si Kai Sotto was good in this game, phenomenal I think, dahil kabisado niya itong mga kalaban, dahil nakalaban niya ata ito nung siya ay nasa Australian Basketball League. Wala silang answer dun sa length ni Kai Sotto, pero yung 3-point shots nila wala tayong sagot nung una, but nag-adjust itong si Coach Tim, putting in Chris Newsome, CJ Perez, yung mga humahabol. Kasi kailangan ng tulong nila Dwight So, minsan and Brownlee, di ba? Para hindi rin mahirapan, pati si Scotty. So, makikita natin yung dating Scotty, yung natural na Scotty, yung depensa ni Chris Newsome, tsaka yung depensa din ni CJ Perez, I think. No? Si CJ Perez umu-opensa, dumidepensa, ganun din si Newsome, yung 3-point shot niya na libre. So defense yun, lalo na nung third quarter, no? Maraming nakuhang steals yung Gilas out of their good defense. So, and akala ko nga magtutuloy-tuloy yung New Zealand, kasi nung nahinto ng Gilas yung 3-point shots, yung mid-range naman ang pumapatay sa Gilas. No. Kai Sotto is going out challenging the 3-point shot, pero yung mid-range, grabe yung New Zealand. Mga kamador. So kung may makikita tong game na to, hindi lang laging 3-point shots. Pinakita ng New Zealand na you can also score in a game by mid-range. Binibigyang importance yung mid-range. Parang dismayado nga si Coach Temcon dahil dalawang magkasunod na mid-range jump shots o mid-range pull-up jump shot ang pinakawalan ng New Zealand. Even tatlo. Hindi 3-point shot yun, mid-range. Kung saan magaling si Michael Jordan. At saka itong sila DeMar DeRozan. Mid-range yun, hindi 3-point yun, mid-range. Papiso-piso. So, dumikit ang New Zealand hindi dahil sa 3-point shot nila, through mid-range. Dismayado si Tim Condon, kaya nilagay niya si Newsome at saka si CJ Perez. The reason why maraming foul si Chris Newsome. Hinahabol niya yung kalaban sa 3-point shot, hindi niya pinapatira ng 3 points, pero dinedepensahan din niya yung mid-range. So napakahirap ng trabaho ni CJ Perez at ni Chris Newsome defensively. Even Scotty, dumidepensa rin si Scotty sa mid-range. Ang kagandahan doon, we got 3-point shots. May naipasok tayong 3-point shots, pero yung mga naipasok natin is mostly high percentage shot. Mas mataas ang ating 2-point shots. Mas mataas ang percentage sa 2-point shots. So, ibig sabihin, mas sigurado yung ating basket dahil mas malapit sa ring. Mas malaki ang chance ang papasok. Yung simula ng game, si Junmar, tapos si Kai, yan. Talagang yun ang natin, laging paloob. Well, ang kaibahan na ito, Gilas to. So, may pamalit ka. Sa Ginebra, wala kang pamalit. Isipin mo kung lahat yung team na yun napunta sa Ginebra, di champion na naman sana. Maibalik ko lang.
Tsaka kita nyo, hindi pagod si Brownlee. Hindi siya pagod na pinupulikat siya, pero halata mo pa rin yung pagod niya kasi nagminti siya ng 2 free throw. Matindi pa rin ang usage rate ni Brownlee, sa totoo lang. Na dapat mapag-aralan na nila paano bibigyan ng mahabang pahinga si Justin. Dahil kailangan mas fresh si Justin Brownlee pagdating ng fourth quarter. So, yun lang po.